very accessible kung dito yung gagawing station malapit. Yan mo, tinubuhan na siya ng mass tsaka vegetation dahil sa katagalan. Eto, good news sa mga bumibiyahe dito araw-araw sa Ortigas Avenue at ini-endure itong traffic. Next year pala ay magkakaroon na ng groundbreaking para sa MRT Line 4 project or itong Metro Rail Transit Line 4. Alam niyo naman yung traffic dito, lalo na pag rush hour, pag Burmans or pag Payday Friday, grabe, halos bumper to bumper. Ito yan, dito pa lang yan sa may C5. Kita mo yan, no? Oras natin 6 PM yan, pero grabe, nagkulay-pulay yung kalsada. Kapag natuloy na, itong MRT4 will run 12.7 kilometers from EDSA Ortigas Avenue Junction to Taytay, Rizal. So magkakaroon siya ng 10 station. Pupuntahan natin itong lugar ngayon at titignan natin kung saan yung possible na station ilalagay. Once operational, ang MRT4 expect to serve more than 400,000 passengers daily. So, mas ma-encourage yung mga araw-araw na bumibiyahe dito, lalo na may dalang private na sasakyan, mag-commute na lang. Makakatipid ka na at higit sa lahat, mabilis pa. Makakabawas ka pa ng traffic. So, ang target na magsisimula dito malapit sa Ortiga Corner EDSA. Pagdating naman dito sa Meralco Avenue, merong gagawing Metro Manila Subway Station dyan. So, pwede sipat ng rail line. Tapos ito, diretso na yan hanggang dito sa Taytay, Rizal. Magandang hapon. Nandito na tayo sa Ortigas Avenue sa San Juan City. So, time check tayo, alas 3 na ng hapon. Hinagahan ko para hindi tayo abutan ng traffic. Kasi ang traffic dito mga alas 5 yan. Yan na yung rush hour. So marami na mga nagsisi-uwian ngayon galing sa trabaho. Yun. So ang pipicture natin ngayon itong area ng MRT Line 4 project. So yung huling balita natin dito sa project nagkaroon ng soil testing dito sa may area ng Ortigas Avenue papuntang Taytay, Rizal. So ngayon kaben itong nakuha natin na information. By first quarter ng 2025 may magkakaroon ng groundbreaking para dito sa MRT Line 4. Yun, so ito yung pinaka-inaantay natin. So finally ko na pala. Meron na tayong information na 2025. Alam niyo naman yung traffic dito sa Ortigas Avenue. Bumper to bumper yan. Alam niya ng mga araw-araw bumibiyahe dito. Doon sa EDSA Corner Ortigas Avenue. Diba, yung unang ruta yata na nakuha ko ng information ito, malapit dun sa LRT. Itong bago, dun na sa EDSA Corner Ortigas Ave. O, tinan mo alas 3 ng hapon pa lang yun, pero yung traffic, pasang natin. So, pagkalampas natin dun sa Green Hills, medyo maluwag na dito. Papunta sa La Salle School. Pero pag pabalik naman kayo, galing sa EDSA, papuntang Manila, yan yung matraffic. Actually, yung mga biyahe ngayon, pag galing kayo sa San Juan, pupunta ng Taytay, Rizal, ay karamihan mga bus. So, dito dadaan talaga sa Ortigas Avenue yun, kaya grabe yung traffic talaga. Ayan, kita mo yan, alas 3 pa lang yan, ha? Yun, ito na, intersection na, traffic na. At yung mga galing flyover, yan galing sa EDSA papuntang San Juan. Yan may traffic Alright, nandito na tayo sa EDSA Corner Ortigas. Ito mga kabayan na, ganitong oras, alas 3. Medyo makuha na ngayon traffic. Akit muna tayo dito sa footbridge. Meron lang akong papakita dyan. So kaya dito tayo nag-cover kasi yung ruta nitong gagawing MRT Line 4 ay dito sa EDSA Ortigas Avenue hanggang dun sa may Taytay. Yung mga sa footbridge ngayon, meron na siyang pang-assist. Ito yung para sa mga bike na iakit nila dito para mas madali. Dito magsisimula ka ba yun sa Ortigas Corner EDSA? So possible somewhere dito yung station gagawin.
Maganda rin dahil ito ay malapit sa MRT Line 3 dito sa Ortigas Station. So kung lilipat sila ng rail line, pwede nang sumakay dito malapit sa Ortigas Corner EDSA. No, marami din magbenepisyo ng mga pasahero kasi karamihan ng mga sumasakay dito, yan yung mga pauwi papuntang Taytay, Rizal. Tsaka mas mabilis kung sasakay ng train. So dami mga kanya, no? Flyover, daanan ng train. So iniisip ko kung saan yung station na pwede gawin dito. Malapit sa EDSA Corner Ortigas. No, kasi halos lahat naman dito merong ginagawa. Pero ito kasing makikita nyo dito kabayan, ito yung black hole. Tinatawag nila black hole to dahil matagal na to siyang nakatenga. Ang storya dito, para magkakaroon yata ng malaking tower. Kaya lang hindi siya natuloy dahil yung panahon ay maraming mga nag-oppose. Yan mo, tinubuhan na siya ng moss tsaka vegetation dahil sa katagalan. Actually, kung na sana to, no, matutuloy na sana. Oh. Tinan mo, meron ng kinonstruct ko, may mga columns, meron ng mga bakal, pero hindi lang siya natuloy. Kasi sa likod niya kabayan, puro mga residential area. Yan, ito na yung Ortigas sa corner EDSA. Tignan mo lang yung traffic dito, grabe diba? Oh? Yan, nabay train ka ba yun? Oh? Yung MRT Line 3, bagong rehabilitate yan. Yung mga trains, bagong overhaul. Kaya mabilis yung takbo ng train. Makikita 60 kilometers per hour. Very accessible kung dito yung gagawing station malapit. Ito yung ilalim ng flyover. Yan ka ba, no? Dito malapit sa EDSA Shrine. Malapit na rin siya dito. Actually, ikaw na pala to. Itong footbridge, diretso na sa Robinson Galleria. So doon magsisimula sa EDSA Ortigas. Ito ay dire-diretso. Ano? Yan, dito yung matraffic talaga lalo na pag uwian. Although meron naman mga biyaheng bus simula dito sa waiting area. Kapunta rin yan ng mga Taytay, Rizal, Cainta. Pero mas mabilis pa rin no, kung merong train dito mismo. Ortigas Center, yan, dami din mga kon dito. Pasahero. Malapit sa Shaw Boulevard. Saan ba yun? Oh, dito. Ito yung sa Metro Walk. Yan, ito yung Metro Walk. Oh. Yung ibang area yan, lalo na sa harap, ay ako na, nagsarado ng mga ibang stores. Dahil na natin itong Metro Walk. Marami kasi nagtatanong. So far nakabakod na yung mga ibang area. Pero mukhang wala pang mga kwan talaga, demolition. Yung parking area at saka itong ibang restaurant.
Mukhang open pa. Ano ba siya? Yun. Yung sa harap niya, ako na talaga sarado. Yan nga ba yun, no? Yan. So, sakto, no? So, walking distance lang. Diyan naman yung MRT Line 4. Magandang kwento. Magandang so malapit lang sa MRT Line 4 kasi dito yun. Pwede rin, no, yung unang station dito gagawin para malapit sa Metro Manila Subway. Tignan mo yung traffic, ha. Approaching ko na to alas 5. Pero kung naka-bike or motor ka, medyo nakaka-luwag konti. So ito na yung Ortigas East. Approaching tayo sa C5. Sinabutan tayo ng mga ilang minutes bago makarating dito sa Ortigas East. So malaking tulong talaga yung pagkakaroon ng train. Bukod sa mabilis na biyahe, makakatipid pa. Lalo na yung mga iba nagdadala ng sasakyan, mas ma-encourage na mag-commute na lang, no? Para mabawasan yung mga sasakyan galing bahay papuntang trabaho. Araw-araw ini-endure yung ganitong traffic.